you, Lord God. You are working all things, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your name. When my heart is cold and lifeless, now wandering in my eyes, you pursue me. And before the world was created, you had chosen to redeem me. For you love me, Lord, you love me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Though the enemy is mighty, and as house and fall beside me, you defend me, Jesus. When the wilderness is endless, and I feel the weight of darkness, you are with me. You are with me. You are with me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Though the enemy is mighty, and as house that fall beside me, you defend me. When the wilderness is endless, and I feel the weight of darkness, you are with me. You are with me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Till the day you come in power, Lord, I reach my final hour. You will keep me. Yes, you will. You're the author of my story. You are faithful, you are holy. I will praise you. I will praise you. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. All things for your glory and my good. We gather in your name, O God. And salamat mga rasa na makapadayon mi pagsusi sa kamatuoran sa inyong pulong, O God. Ang poko, lahang Spirit, O Lord, ngayong buksan ang kasing-kasing, ang among unang-una sa mga spirituhanong pagtudlo gikan sa inyong pulong this afternoon nga mahimong simple, mahimong klaro ang tanan mong itudlo kanaw nga maghatod sa mong pagpakalaw, pagpakauswag sa mong pagtuo, pagsaling.
diha kanimo ka. Lord, O Lord, nangamuyo ko nga ang tanang mulugwa sa kong bakbagikan nyo diya nimo. Giniyahan sa imbalang Espiritu ka na ni kanako. Baling nyo, Diyos, ilang sa pagsugod, hanggang may matapos, usang-usang may kalaugan ng kalapusan, dungog, himaya, pagday, pagsimba, ang tanan, Diyos, kanimo lamang, kananong ka sa pangalan ng Jesus. Amen. One of the clearest truth nga itong makita gikan sa kung sa Ginoo o sa realidad ni Kristohanong kinabuhi is that suffering is inevitable. And musugot sa dili, makaaging ka ani sa atong tagsa-tagsa ng mga Kristohanong mga kinabuhi, either as a church or as an individual or as a family, makaaging ka mga pag-antos sa kinabuhi. Nahagin ni, mo against you ba ng teaching na prosperity. Na kung makristohanon ka, madato ka, mayahay ka, anong against ko na tungod kay di mo namin makita sa mga kristohanon sa Bible. Grabe lang nakian. Nagpatong-patong ang mga pag-antos. Grabe ang mga paglutos. Dili cute na pag-antos. Grabe. And mas ganun kong mamingon ani tungod kay mauni ang gingon sa pong Ginoo. Ingon si Ginoong Jesucristo nga sigpit na dala ng atong agian. Magpasan ta sa atong mga krus. Lutuson ta, ugduntan ta, o kalikutan ta sa tanan bisan sa atong mga pamilya tungod sa atong pagsunod ni Ginoong Jesus. But the powerful truth is that bisan pa makasinati tao suffering ang kinabuhi ang atong manluluwas na si Ginoong Jesus nagpaibaw na nato daan nga sa dinhi pa siya sa kalibutan hingon siya nga paantuson mo sa kalibutan apan ayaw kaadlong kay nabuntog ko na ang kalibutan. In the world you have tribulation. But take courage, I have overcome the world. Hindi ako pangutana sa nato din ganahan o suffering. Of course, why ganahan? But then again, suffering, di kita kalikayan. Ako na ako ani. Kamu nga naglingkod na naapod ninyo. Wako kay bao. But then again, naabinin na to. Musugod at sa dili, masinatian yun na to all throughout sa atong Kristohanon na kinabuhi. And all you have to do is tutok lang kita sa pagtuon ni Ginoong Jesus. So this afternoon, mo sidetrack at pagtuon, actually, amo na rin natunahan sa lamak ang 7 churches sa Book of Revelation. And kung nakainumdum mo last time, ako na-share ninyo katong nag-family data, katong kung na-share sa atong devotional, ang Ephesian Church. Nakainumdum mo. Nga problema sa Ginoo sa Ephesian Church, huwag na sila may kugma sa Ginoo. And again, ganahan ko, mag-warn ko na ito, alagaan dito na ito at mulaw sa Ginoo. Kay daghan kayo umibitad sa tumulaw sa Ginoo. Kalibutan, mga Diyos-Diyos, kanyang kalibutan, sapi, salak, o uban pa. And again, musubutan sa di, kinahanglan na careful kita sa atong labya sa Ginoo. So, this afternoon, atong tun-an ang ikaduhang na church na gi-confront sa Ginoo. But this time, dili siya murang confrontation kung kinakasal sila sa church, kundi commendation. Approve sila tubangan sa Ginoo as a church. So, I title this afternoon sa atong pagtuon, The Suffering Church, Smyrna. Smyrna. Revelation or Gipadayag, Kapitulo 2, versikulo 8 hangtod sa 10. And this time, mamarot ta, aging tahon sa pong sa Ginoo. Ito ni basahon, ito ni makita ninyo, verse 8 to verse 11. It says, isulat ini alang sa anghel sa simbahan sa Smyrna.
Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga mao sinugdan ug ang katapusan. Ang namatay ug nabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabos. Apan ang Ginoo dato ka. Nasayod usab ako sa mga gipabanggutan kanimo niadtong nagpakahudiyo apan mga sakop diri sa pundok ni Satanas. Ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson bilang buon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo o muluntad sa napulo kaadlaw ang imong kasakitan. Pamatinud-anon hangtod sa kamatayon o ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Busa kung may dalunggan ka, pamatihan giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang mudaog dili maiagom sa ikaduhang kamatayon. Magkapanglingkod ang Menso, magkapanalangin ang Ginoo sa iyang tulong. So last time katong nag-family data na kainundo mo akong i-address ninyo aning na chapter 2 ang Ephesian Church. Na din ang simbahan sa Efeso wala na may gugma sa Dios. Wala kainundo mo nga ang Ephesian Church, they are approved. Approved sila. Appraise sila sa Dios tungod sa ilang mga achievements sa ministry. On fire sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Gani, they are well-founded na church. Tungod kay sa Ephesian Church, ang ilang pastor, upat ka mga mingon ko nga gahi ng mga pastor. Apostle Paul, Apollos, Timothy, and Apostle John. So, kini nga church, ang Efeso, gahi in terms of foundation. Klaro ilang theology sa Ginoo, klaro ilang pagpanabot sa Ebanghelyo, dili sila ma-deceive sa mga false teachers, false apostles, false prophets. They are a hard-working church. Walay luya-luya, walay discouraged, malautayin sila ka church. Apan ang problema nila is that ila lang gi-abandon ang ilang first love sa Ginoo. Meaning, wak na sila may kuma sa Diyos, which is mo ay pinaka-importante yun sa kasing-kasing sa Diyos. Ang pinaka-una o labaw na suko kay mo kung sa higugmaan ang Diyos, ibo kasing-kasing, una-una, pusok, kalong. Daghan sila gibuhat para sa Ginoo sa simbahan, pero natanggal sila silang gugma. And there's a thing, posible na niya na din ni tuwa na kay gugma sa Ginoo. Amen? Pwede ta nga present, pero zero na kung kasing-kasing at ubangan sa Ginoo. Manang i-remind lang na ako, balik na itong anhi na kung nakamantay angay i-abandon sa atong mga kinabuhi, i-abandon na lang ang tanan, ayaw lang yun ang Ginoo. Kaya siya lamang ang pinaka-importante nga sarang maangkon nato sa kinabuhi. Again, chapter 2 to chapter 3, ang isgutan nini ang 7 churches, specifically, ani nga time ni John, nga naay concern ng Ginoo. And ang concern sa Ginoo sa Ephesian Church, wala na sila may gugma. Wala na sila love sa Ginoo. Nahanaw na nilang first love sa Ginoo. So, in contrast, ang tuntunan is ang Smyrna Church. Maunin ikaduha na gisgutan sa Ginoo. Pero lahi po nila kay gi-commend sila sa Ginoo, gi-approve sila sa Ginoo. In spite sa ilang mga pagsulay, in spite sa ilang mga pag-antos, in spite sa mga persecution nilang galian niya, approve sila sa Ginoo. And mo na itong tanawon this afternoon, kini nga church na gisgutan din the Smyrna Church. Ang church, mabisag ni sinati o grabe mga pag-antos, pero kahimutan sa Diyos. So, a little bit background sa Smyrna Church. This will be quick, may so maraming jump ka sa itong text. Ang Smyrna, ang word Smyrna Church, ang word Smyrna, it means myrrh. The substance used for perfume and often for anointing a dead body for aromatic purposes. Ang myrrh mo ni siya nga pahumot kay pahumot sa mga patay.
sa unang panahon. I don't know kahapon sa itong panahon, but again, mo ni meaning sa word Smyrna. Smyrna was an ancient city whose origins are lost in antiquity. It may have been settled as 3000 BC, but the first Greek settlement dates from about 1000 BC. About 600 BC, Smyrna was destroyed by the Lydians. Dili ni grupo ni Nina nga, Ninang Lydia, lahat ni mga grupo ng Lydians. And lay in ruins for more than 3 centuries until two of Alexander the Great successor rebuilt the city in 290 BC. It was that rebuilt city that was the Smyrna of John's day. Ang Smyrna, gitawag ni sila, they are called the crown of Asia. This ancient city sa atong modern is Izmir, Turkey. Mo ni siya ang Smyrna. And was the most beautiful in Asia Minor and a center of science and medicine. So mga bright yung mga tao din eh. Always, ang Smyrna is always on the weaker side in the Roman wars. Smyrna's intense loyalty to Rome resulted in a strong emperor worship cult. Tungod sa ilang grabe allegiance sa Roman Empire, even the emperor himself ilang isimba. Ilang allegiance sa Rome. 50 years after John's death, John the Beloved, or Apostle John, ang author ng Book of Revelation, after John's death, si Polycarp is a disciple of Apostle John. Si Polycarp, usa sa mga church fathers, siya mo'y pastor ng Smyrna Church. The pastor of that church in Smyrna was burned alive, gisunog nga buhi at the age of 86 for refusing to worship Caesar. Grabe na, gidaobang buhi. Salamat na sa itong panahon karon nagawas nung na makasimba. Sila man ang lisod bilang simbang. And a large Jewish community in the city also proved hostile to early church. So, mo na kahintang sa mga Christian sa unang panahon sa Smyrna. Kung dili ta magdugay ato ni tan-awon ning atong text this afternoon, na duha ka kamaturan na atong makita ning text kabahin niining kahintang sa church Smyrna. This afternoon we will discuss 2 points. First, Christ knows what they go through. Kay bao si Kristo unsay nahitabo kahintang sa Smyrna. Second, Christ wants them to enjoy. Kay bao ang Ginoo sa kahintang nila, and bisan silang kahintang gusto ang Ginoo, mulahutay sila. Here's the thing. Ako kay bao sa inyong kahintang gagian karon. And this for sure, gusto ang Ginoo mulahutay kadiha niya. Amen? Gusto ang Ginoo upadayon kadiha niya. So, let's jump in the first point. First point, Christ knows what they go through, verse 8 to 9. So it says, "And to the angel of the church in Smyrna write, the first and the last was dead, and has come to life, says this, I know your tribulation and your poverty, but you are rich. And the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan." Ngani makita na itong kamaturan sa pagpakahibaw ni Ginoong Hesus sa situation ni Church of Smyrna. Na dili mo nana kadali ang ilang yatuban ni panahon na sa church din, isinati sila aning panahon na o grabing pag-antos. Particularly niya, a hard persecution. Kapan bisa naman silang gagyan ni panahon na wala isla mo bitaw, mo isbog kang Ginoong Hesus. Bisan pag kinabuhi ni sukal. Well, before kung padayon sa pagtuon nining atong teksto, mautana ko nato gani niya. Kung ikaw ngani karon kung aputon kag mga pagkantos, mga paglutos tungod sa imong pagtuon ni Ginoong Hesus,
Andam ba ka mo barog sa pagtuon ni Ginoong Hesus? Andam. I hope yung andam. Yan ako nang ipumuntahan na natin isong tungod kay musugod kag sa di. Naagi mga tao unya na magpaantos nato tungod kay mga magtutuotan ni Kristo. Naagi mulutos ka nato tungod kay magtutuotan ni Kristo. Kung mo nang andamon gyud nato kanunay ning ato mga kaugalingon sa tanang panahon ningon nga mga magtutuotan ni Kristo. Naagi mga tao nga tingog ko gamiton siya aron lisod-lisod sa pagtuo. Naagi mga tao nga gamiton siya nga aron lang gyud bitaw sa pagtuo. Yes, Ginoo. So, mo jump to verse 8 Ginoo din and to the angel of the church in Smyrna right, the first and the last was dead and has come to life, says this. Again, this is literally address sa Church of Smyrna. As dimension ni John to the angel of the church in Smyrna. Ang word na angel din refers to messenger. It means messenger. And the word angel din refers sa pastor mismo sa Smyrna. To the angel of the church in Smyrna, right, the first and the last who was dead and has come to life, says this. So, ang nagstorya ni, nag-address ani si Jesus Christ. Batay, the first and the last who was dead, matay, and has come to life, says this. So, ang gastorya ni si Jesus Christ. Jesus Christ. And ingon siya din in verse 9, gingon na ni Ginoong Jesucristo nga, I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Ngani makita nato that Jesus Christ knows Jesus. Jesus Christ knows their tribulation. Jesus Christ knows their poverty. Amen? Jesus Christ knows the blasphemy by those who say they are Jews but of synagogue of Satan. Kay bao si Jesus Christ unsay kahimtang sa Smyrna Church. Kay bao siya sa pag-antos nilang yagian sa kapobre nga ilang nahitabo nila ni nga time o sa mga nagpasipa nila, nag-blaspheme nila. So, ato ning tagsa-tagsa o kining tribulation, poverty o kining blasphemy. Ato ning tanawon nga gibuhat sa mga tao ani panahon na towards sa Smyrna Church. Ang word tribulation sa Greek, klipsis, tribulation, literally means pressure. And it's the common New Testament word for persecution or tribulation. So, mix ni siya. Gi-persecute, gipaantos pagid. And here's the thing, the church at Smyrna was facing intense pressure because of their faithfulness to Jesus Christ. Jesus Christ. And there are two reasons why Smyrna Church faced hard persecution. Number one reason, first, as already noted, Smyrna had been fanatically devoted to Rome for several centuries. They are fanatic sa Rome, particularly sa Emperor. That's the thing. Not surprisingly, the city was a leading center for the cult of emperor worship. So, mo gini sila nagpuna og simba sa emperor. The citizens of Smyrna willingly offered the worship that Emperor Domitian was now demanding of his subjects everywhere. Though the Christians willingly submitted to the emperor's civil authority,
They refused to offer sacrifices to Him and worship Him. For that refusal, they were branded rebels and faced the wrath of the Roman government. So niya, first, so wala pa sila mag-Kristiyano, devoted sila sa Roman Empire. Specifically sa emperor. Munang bingon ang emperor, simba ako, musimba rin mga taga-Smyrna. Apa sa din nahimo sila Kristiyano, nahitabo na musabit yapon sila sa authority sa Roman government. Ang problema, kung mingon na si Emperor Domitian, simba ako, dili na sila musimba. Kaya ano man, kay baw sila ng simbaon, si Ginoong Jesucristo ra, walay lain. So, morning nga time, soko o glagot kay si Emperor Domitian, nga gusto niya, nga kining mga Kristohan ng gusto niya ipapatay. And by the way, ako na-mention na ito nga si Apostle John, gi-attempt siya ni Emperor Domitian pag-itsa sa mantika na nagbukal. Pero nagmilagro ang ginawa siya mamatay. Na-shock si Emperor Domitian, ibuhat niya yan, nilabay si Apostle John dito sa island of Patmos, ang nahitabo, dito nasulat ni Apostle John ang Book of Revelation. So, morning nahitabo, imbis devoted sila sa Emperor, so wala pa sila makristohanon, sa dahil makristohanon sila, wala na sila musimba sa Emperor mo, nang gilisod-lisod sila sa Roman government. Second, the Christians refused to participate in pagan religion in general. Kung na mga kalihukan ang ilang lugar bahin sa religion, dili na sila mapil. As noted above, Smyrna worship an eclectic mix of gods, including Zeus, Apollo, Aphrodite, Asclepius, and especially Cybele. So, basically, kini mga Roman na nga time is mga polytheists sila, daghan sila gisimba. And the Christians' rejection of the pagan pantheon of idols, coupled with their worship of an invisible God, caused them to be denounced as atheists. Tawag sila atheists. Much of Smyrna's social life revolved around pagan worship, and Christians were viewed as anti-social elitists for refusing to participate in it. Dili na sila mapil sa mga kalihukan. Bantay mo, kung dili ka mapil ang mga kalihukan, dili, mingon dito nga, lain na po na nila eh. Di ba? Murag lahat ilang tanaw na itong mga zombie sila eh. Dili mo sila mapil lang itong mga gibuhat ini. Dili na siya magpo. Even sa unang panahon, ingunahan na ilang kahintagid. So, ang una-una sa mga taon na mga anti-social elitist sila. Wala may mong kaibong karon nga si pastor, di mo si pastor, di mo mga pila na. Naka na to? Na-reason, biblical reason. Dili na reason nga mo igingon ni pastor, mo isugod ni pastor, no. Na-biblical reason nga nung dili ka mga pila na. Na-biblical reason po na mga taga-Smyrna nga nung dili sila mga pila ng mga kalihukan. Kaya kibaw sila, ang mga kalihukan is an expression for worship sa mga pagan religion sa unang panahon. Mo na ang mga Smyrna Christians, di sila mapil. Amen? So, mo nilitabo, gilisod-lisod sila, gidungtan sila, ani nga time. In other words, tungod kinahimo na silang believers of the Lord Jesus Christ, mo na hinungdan na nakasinati sila o grabe nga pag-antos o paglutos sa mga tao sila palibutan ni panahon na, particularly from the Roman government itself. But the good thing is that even though ingon ani itong ilang nasinatihan na ni panahon na bisan o gilisod-lisod sila tungod silang pagtukan ni Jesus, wala ito sila mo kibra. Kasama mo kibra? Wala silang matras. Silang faith. Wala silang mo denounce silang faith. Denounce in Visayas, pastor. Wala silang mo matras silang pagtuon. Bisa gilisod-lisod sila. And then, yeah.
Panahon na musinati ganitag pag-antos o mga paglutos tungod sa itong pagtuon ni Ginoong Hesus, hinumdumi, igsoon nga nakakita o nakahibaw ang Ginoo ni anak. Walay pangitabo, labi na yun, kung naay kalabutan sa itong pagtuon ang Ginoong Hesus na wala mahibaw is Ginoo. Kung nakahibaw si Ginoong Hesus sa giyagian na pag-antos o paglutos, ani panahon na sa Smyrna Church, nakahibaw sa siya sa unsay mga pangitabo karon mo lang ayaw bitaw sa imong pagtuon ni Ginoong Hesus. Either makasinati ba karon mga pag-antos, paglutos, yung pamilya, trabahoan, espilahan, mga amigo, amiga, silingan, o ni bisan kinsa barog sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus. Kaya at the end of the day, mubarog sa niya ka at ubangan ni Ginoong Hesus, uban siyang amahan. Barog ni Ginoong Hesus. So padayon ta, ningon ng Ginoo, I know your tribulation. I know your tribulation, huli makita, and your poverty. But, sige yun, you are rich, and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Ang word poverty nga ni, I know your tribulation and your poverty. Ang pulong poverty nga ni literally means beggar or completely lacking resources. And here's the thing, many of the believers at Smyrna were slaves. Most were destitute. Those few who had owned possessions had undoubtedly lost them in the persecution. Yung lali sa unang panahon. Yeah. Sa time sa Smyrna, naadyo mga well-off na mga Kristohanon. Here's what happened sa ilang panahon. Tungod sa ilang pagtuon ni Ginoong Jesucristo, ang ilang mga kabtangan kuhaon sa gobyerno. Aron lang yun i-deny nila si Jesus Christ. Mo nang majority nila aning time, pobre nila sila. Maglisod ng ikaw. Maglisod ng ikaw. Here's the thing, humanly speaking, they have the reason nga mo-collapse ko ng ilang pagtuo. Diya sa Ginoo. But here's the thing, but still they remain faithful and gain approval from the Lord Himself, that though they are poverty, but they are rich. Ang word rich today, but you are rich. Ang pulong rich here is a contrast emphasis na ang buong pasabot ani is not materially rich, but spiritually rich because of their faith of the Lord Jesus Christ. That they receive salvation, forgiveness, grace, righteousness, holiness, and every riches that comes from the Lord Jesus Christ Himself. Yeah, ang taga-Smyrna nga time, literally pobre sila. Maglisod na sila kaon. Pero here's the thing, dato sila niya sa Ginoo. Amen? Sila ay yung mata. Pobre sila literally, pero dato sila tungod ni Ginoong Jesucristo. So niya, ang kadato, wala ni sa kung unsay naata positionally. Kundi anaa lang ni sa person. Nga atong gipossess, nga mo'y tinubdan sa tanan, ug mao kana si Ginoong Hesus. Niya, kung niya ka, niya, wa pa kay Ginoong Jesucristo, bisan pag maangkon ni mong tanan ni kalibutan, bisan ikaw ay pinakadato, niya, wa kay Kristo, ikaw ay pinakapobre sa matas Ginoo. Pero pobre ka niyang ginabuhian, niya, nas Kristo sim ginabuhi, ikaw ay pinakadato, valuable sa matas Ginoo. Amen? Sige lang ang lisod. Nakakit ang lisod ba? Amen? Sige lang kapiki na. Ang gina. Mga dato, may nung kapiki. Bisa di. Amen? Importante na as Kristo. I don't know kung nakainundon mo sa storya, I don't know, na-share nila ko sa tao na yan to, bisyerto. Ito siya bisyerto niya, hapit na siya mamatay sa kagutom, o kawawapan. Yeah. Apan sa diyan makakita siya katabay
Ato siya sa tabay, niya nakakita siya bag. Nakita niya ang tabay nga wa na'y tubig. Kung sa kitanaw niyang bag, ang sulod kay daghan kaayo alahas sud sa bag. Ang naitabo ni mo na mong taon, saan ni nako alahas? Kung mamatay na ko sa kagutom mo, kauhaw. Amen? Same as true sa akong gimong pwede nga dato ka literally pagkabos ka kubangan sa Ginoo. In kontra sa mga taga-Smyrna, kabos sila literally apan ang kadato nila mao ang Ginoo gyud mismo. They are rich spiritually because of the Lord Jesus Christ. So padayon ta. I know your tribulation. This is I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the blasphemy by those who say they are Jews and are but are synagogue of Satan. So Jesus Christ knows their tribulation, their poverty, and another thing, their blasphemy. Ang pagpanamastamas nga ilang nasinatihan na nga time. And literally kining dimension din nga blasphemy, kining gipanamastamasan sila ang Smyrna Church, ang nag-blaspheme or nanamastamas nila is mga Hudiyo. Mga Hudiyo. Mga Hudiyo nga nagbutang-butang mga storya batok sa Church of Smyrna, bahit silang believe kang Ginoong Jesus. Again, kini mga tawhanan na the blasphemy by those who say they are Jews, mga Hudiyo, hindi sila. They are members of Judaism that attacks the belief of the Church of Smyrna, and mo hinungdan na nisamot inoon ang kasuko sa Roman government sa Church of Smyrna ani panahon na. So, again, ang Roman government ani panahon na suko na sila daan tungod kay ang mga Christians sa Smyrna dili na sila mosimba sa emperor. Dili pigil sila moapil sa mga kalihukan sa religion. Social elite sila. But again, nisamot pa yun ang kasuko sa Roman government ani nga time tungod sa mga pagbutang-butang, pagbutang-butang nga gibuhat sa mga Hudiyo, sa mga Christians. Pangunta na, Pastor, unsa man ning gibutang-butang istorya sa mga Hudiyo against sa mga Christians? Kaya ang mga Hudiyo against sila sa mga Kristohanon. Against sila. Unsa may nagibutang-butang nga mo'y nakapasuko ug maayo sa mga Kristohanon. So niya, this is sa unang panahon, the unbelieving Jews commonly accused Christians. First, they accused ang mga Christians, they are cannibals. Cannibals. Based on a misunderstanding of the Lord's Supper. Nakainumdum mo sa, I think, John chapter 6. Ingon si Ginoong Jesucristo. Ingon si Ginoong Jesucristo, ang mukhaon sa akong lawas, uminom sa akong dugo, mo itong tinuod na ako. Ang interpretation sa mga Hudiyo ito, yawan ito ang kanpo na yung lawas niya, inom yung dugo. Kaya ba mo sa nagkabuhaton, dagdagan isunod ni Jesus Christ ako. Pero tungod ako nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo, kaya ba ako dili ito literal. Tungod ako ang naibilin, ang disciples sa lang niya. Ang majority ng lakaw sila, mo lang ingon si Ginoong Jesucristo, kamo ba, mubiya ko muna ko. Ingon si Pedro, Lord, anong mubiya ang mina mo, nga nakaman mo ang pulong na naghatag sa kinabuhi. You have the words of eternal life. Anong mubiya ang mo. So, nadala nga thinking sa mga Hudiyo nga mo ay lang gibutang-butang sa mga Kristohanon ani nga time nga mga Kristohanon mga cannibals. Ikaduha, immorality. Based on nga mga Jews mga immoral na sila. Based on a perversion of the holy kiss which believers greeted each other. So sa unang panahon, o
although wala na natin i-practice sa itong panahon karon. Sa unang panahon, ang ilang greetings, maghinalukay sila. Kiss good. So, sa atong context karon, di na pwede sa itong panahon karon. Kung mag-kiss siguro, mabay lang, pero lalaki, ayaw lang siguro. Kaya mukhang malaan. Sinahin yung nanonood ba? Iring-ulik, kanig akong kisan rin. So, ngayon na sa unang panahon. Actually, na sa unang panahon. Di ba, katulog mo ni si Paul, greet each other with a holy kiss. Yung na sila. Bumuhag sila, mukiss sila, pero ang understanding sa mga audio, mga imuran ni mga kawana, mag-inalukay man. Mauna ilang butang-butang sa mga believers, sa mga audio nga time. Another also, breaking up homes. Inyo sila, yun ang mga audio nga, kini mga kawana, mauna makaguba, panimalay. When one spouse became a Christian and the other did not, it often caused conflict. So sa unang panahon, common sa unang panahon nga ang bana Kristohanon niya ang asawa dili ang may tabo sa una ma-abuse man yun ang asawa. So may tabo ma-abuse ang dili magkasinabot silang faith. So may tabo pagbuwag yun. So ani na time ingon ang mga Hudiyo ani na time against sa mga Kristohanon mo ni sila hinungdan sa panagbulag sa mga minyo sa unang panahon. Nako na to. And gikasuko nagmaayo sa Roman government. But again, kung ang imong kung husband ka, Kristohanon ka, ang imong asawa, dili, pray for your wife na makaduol sa Ginoo. Nako na to, kung asawa naman ka, nga Kristohanon, imong bana, dili Kristohanon, pray for your husband. And ako personally, dili ko mo discourage ng buhagin imong bana. Kamon mo giabot na i-purpose ang Ginoo. Ingon ang pumos Ginoo, ang giusa sa Dios sa ingon, dili buhagon sa tao. So sayop nilang gibutang-butang kay dili gina-stand sa mga Kristohanon. Nga kung naay Kristohanon ang bana, nga dili Kristohanon ang asawa, buhagon ko sa mga Kristohanon, dili ko anak. And ako personally, my stand is dili ko ganahan og divorce. Dili ko ganahan og annulment. Kung kamugyod, kamugyod. Kung dili mo magkasinang inampuayan mo diha sa Ginoo. Nakayunik po daning kaning yung ba? Tuyo kung sige Ginoo nga kanang lahi mong duha. Di ba? Ano tayo? Ang imong partner, hyper, ikaw dili hyper. Tuyo kung sige sino ngayon anak. Di ba? Pero bantay mo? Kasaw ka, kabantay di mo anak. Mas gamingon ani sa Ginoo. Pero bayan-bayan nakasabot ko nga I think gituyo sa Ginoo aron ma-appreciate nato ang grasya sa Ginoo. Nakamao ta mo extend sa tong partner ko grasya, gugma, kaluoy nga gikan sa Ginoo. Amen? So, another thing, atheism. Because as already noted, Christians rejected the pagan pantheon of deities. Dili na sila mapil sa mga kalimukan regarding sa mga religion. Unang gitawag silang atheist. Mga atheist ni mga tawana, kay dili na mapil o ganang mga kalimukan. And mo na gibutang-butang sa mga Hudiyo against sa mga Christians. And another is political disloyalty and rebellion because Christians refuse to offer the required sacrifices to the emperor. So again, hindi ka tayo, mga Kristohanon, dili na mo simba sa emperor. Walang nauna sa mga Hudiyo, hindi mga tawana, they are disloyal, they are rebellious. Hoping, ang ilang goal sa mga Jews, hoping to destroy the Christian faith, some of Smyrna's influential Jews reported these blasphemous false allegations to the Romans. Grabe, butang-butang, magibuhat ang mga Hudiyo against ang mga Christians.
luoy bitaw kayo. But here's the truth. Jesus Christ named these Jews, kini mga Hudyo, as synagogue of Satan. Mga alagad ni Satan. Again, sabihin mo na, ngayon in our Christian work, kini pag-antos, mga paglutos, dili kini nato maligaya kini o masinati kini nato ni pwede sa atong pamilya, trabahoan, eskwelahan, silingan o bisan sa tanan nato nga higala ni kinabuhian. Ako lang is kinahanglan nga aware ta. Kung labaw sa kanan andam ta nga mubarog, dili kay makig-away, kung dili mubarog yun sa itong magtukan Ginoong Yesus. Kaya ang Ginoong Yesus wala siya magpiyong sa tanan, daya, ganiya, umabot ang panahon na ang tanan maghatag o husay niya nga anak niya. Rest in brother, ganina sa mga emotional, dibatihon ako sa sinyong kauban. Pero wag na naging siya. Kaya di siya ganag sa mo. Dalakin, barog din siyang pagpunihin sa Kristo. Barog din. Barog din. Ingon si Ginoong sa Kristo in Matthew 5:10-12, ingon siya, bulahan ang gilutos tungod silang pagsunod sa kamubutron sa Dios. Kay ila ang gingarian sa langit, bulahan na mo kung ibugal-bugalan o gaugon sa mga tao o butang-butangan sa tanang mata sa kadakutan tungod ka na ko paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kanina dito sa langit. Gingon usab nila nini magpasipala ang mga propeta nga nauna kanino mo nang dili ta naginusara bisan ang mga prophet sa anong panahon gingon ani ko nila. Gibugal-bugalan, gilutos, gibutang-butangan, gipasakitan. And even the Lord Jesus Christ Himself. Amen? So, kaning mga naglutos, nagbugal-bugal, kung saan may response na to ani nila, na eksakto nga response na itong buhaton. Matthew, paborito ni Nina nga verse 43-45. Nakadungog ka mo, magingong ka nito, higugma ang imong higala, o dumti ang imong mga kaway. Apan karon sultihan pa mo, higugma ang inyong mga kaaway. O pag-ampo ka mo, alam sa mga tao, bangsa, nagpasipala kaninyo. Sa lain na bahin, nagbugal-bugal, naglutos, nagbutang-butang ninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan na tuwa sa langit kay siya sa walay pagpili, nagpadanag siyang adlaw, naghatag ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasa. Sa langit pa rin, ingon pa rin si Apostle Paul. Muna yung ingon, pag-ampo ka mo sa Diyos na panlanginan niya katong naglutos ka ninyo. I-bless pag yun. Grabe sa butan, kita mo kaswanon. Kaya i-bless din sila sa Ginoo yun. Panalanginan niya o dili, turuhon. But then again, ingon si Jesus Christ, dili na mabalaka sa mga tao nga maglutos, magdaw-daw, magpaantos na tutungos sa itong pagpunig Ginoo sa Kristo. Ingon si Jesus Christ, in the world you have tribulation, but take courage. I have overcome you. Amen? So, that's the first one. Christ knows what they go through. And this is true not only me. Kaya kung Ginoong sigyabihan na ito ang Ginoo. Ginoo siya na naas ka ng dati. Ginoo siya na kaibawagod sa atong sitwasyon ng ginagawa. Amen. Second, Christ wants them to endure. Kaya bawang Ginoo sa ilang himtang, yagian, and gusto ang Ginoo nga mulahutay sila. Mulahutay sila. Verse 10-11 it says, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
He who overcomes will not be hurt by the second death. Ngani makita nato ang direkta nga sugo ni Kristo ngani sa mga taga-Smyrna nga buot yun siya nga mupadayon, mulahutay sila in spite silang gisinati nga grabe kayo nga pag-antos, mga paglutos aning panahon na. So, ngauna sa tanan, gipaabot ni Ginoong Hesus kani in verse 10, yun din do not fear what you're about to suffer. Sige, sige. Ang linya nga do not fear man is a negated Greek present imperative. Nambot pasabot kay sugo ni nga kinahanglan sigihon ug buhat nga dili kita mahadlok. Ang idea ani is that keep on refusing to fear or stop being afraid. Yung sige so do not fear for what? Do not fear what you are about to suffer. Ayaw ka hadlok. Kung sa mga pag-antos, ayaw ka hadlok. E gusto sa Ginoo nga sigihon nga na to nga dili kita mahadlok. Madalagin, human as we are, mahadlok kita. Pag-ingo sa Ginoo, ayaw ka hadlok. Gisugo ni Ginoo sa Kristo nga ayaw yung kahadlok. In other words, ang punto nga mo i-address ni Ginoong Hesus nga niisdan kung unsa may ilang masinatian na pag-antos, mga paglutos, kinahanglan yun na dili sila ang may mahadlok. Wala ko kay bawon sa inyong ikahadlokan right now or kita na usunan nga may nakapahadlok dyan inyo. I don't know, but ingo si Ginoong Kristo ay kahadlok. Kaniya, here's the thing, ang masinatian nila nga pag-antos niya, they will be cast into prison and they will have tribulation. Prisohon niya pantuson ba kayo? So again, mingon ko nga lahi nga itong Christianity sa itong panahon karon. Ilang Christianity sa itong panahon, pang-prisohon niya pantuson pa kayo. Sa itong panahon karon, relax na dyan kayo. Usahay, di mo tunga. Usahay, dili. Usahay, mo tunga. Kaya magpatuloy ang Facebook. Magpatuloy ang sige patuyangan niya. Napa, na to? Relax na kayo. Pero sa nang panahon, may bawang na Kristoano ka, pisuhon ka. Yan ang pinaka-worst na part. At yun ka. Diba mo si Peter, gilansang mo siya sa cross? Diba mo? Gilansang mo siya sa cross, pero nihangyo siya nga balihon siya o lansang. Kay dili siya worth sa same na paglansang sa iyong Master and Lord Jesus Christ. Silang duha siya nasawa actually. Gilansang sila nga balik. And they will be cast into prison, they will have tribulation. And gingon nila, ang mubuhat ani nila is ang isang mubuhat na ang devil. The devil is about to cast some of you into prison. And again, ang devil nga ni isa mga Hudiyo. Ganina, dito si Jesus Christ, ang mga Hudiyo is synagogue of Satan. And gingon din the devil is about to cast some of you into prison. Nagtuo nga mo priso sa mga magtutuo sa Smyrna nga is mga Hudiyo. Sila mo papriso sa mga Kristohanon na nilatay. Nga nagpaantos o nag-persecute nila aning panahon or maybe ang Roman government, but mingon ko nga mga Hudiyo. Kay dumot magiging sila sa mga Kristohanon na nilatay. But here's the very reason anong may tabo din nila. Yun din the devil is about to cast some of you into prison. Yeah, so that you will be tested. So, mapriso sila, mag-anto sila aron, istingan sila. Amen?
Next, usahay kini mga pag-antos, mga paglutos ng mga sa itong Kristohano nga kinabuhi is a testing. Testing, gikan sa Ginoo. Kung tinuod ba yun yung atong pagtuo, kaya pinaagi nini makita mo yun kung genuine ba ta or fake. And here's the thing, whether we like it or not, kay bawag yun ang Ginoo, kay bawag yun ang Ginoo, kinsa tong fake Christian, kinsa tong genuine na Christian. O niya katong nag-confess nga testingan ni sila sa Ginoo kung tinuod ba o dili. Ingon si Ginoong Hesus nga diha sa trigo naay masagol na sagbon. Ingon po si Ginoong Hesus naay karnero na apoy kanding. Amen? Nagsagol rani. Mabot ang panahon nga mailhan kinsay sheep and goat. Mailan ang trigo, mailan ang sagbon. Ang trigo, iya sa Ginoo, ang sagbon, sulubon. Again, patayon ta, giman ni, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Ang pulong be faithful nga ni is an imperative sugo. Meaning, buot ni Ginoong Hesus nga magmatinud-ano ng Smyrna Church hangtod yun sa kamatayon. Kay mudawat mo niya, madawat mo niya nila ang crown of life. Ang pasabot is eternal life. Wala lang meaning na eternal life na siya. Amen? Be faithful and I will give you the crown of life. Here's the thing, it sounds na by works salvation. Nga kung mulahutay ka, madawat imong kinabuhi walay katapusan. Now here's the balance part sa gipabot ni Ginoong Hesus ngani. Is that kining gingon niya ngani is not a by works salvation but instead by faith salvation yun gihapon. Tungod kay kining gingon ni Ginoong Jesucristo ni be faithful until death. Mga Kristohano na ni sila. Amen? Mga magtotoo naman ni sila niya, ang tinuod na magtotoo ni Kristo, he or she will remain faithful yun siyang faith ni Christ until death niya. Ang Kristohano na tinuod, mula hutay, mupadayon. Bisag mabakslide na siya, makabalik yun na siya sa Ginoo o makapadayon na siya. Hangtod yun sa katapusan. Ang dili tinuod, dili nakapadayon. Mamatay na lang na siya, na dili kapadayon. Molay kalainan sa dili tinuod o tinuod. Nga kani sila, molay sila makadawat o crown of life. Kaya ang faith, dili na sila mulahutay. Kaya maabot mo niyang panahon nga mubigay na sila sa ilang pagtuo. Di ba sila tinuod. Same as with Smyrna Church. Natungod silang genuine faith sa Diyos, nilahutay sila in spite sa mga grabe kaayong nga pagkantos na ilang lagian. O grabe kayo nga paglutos, nilahutay sila kay tinuod ng Diyos sila nga magtotoo ni Kristo. So na-end up si Jesus Christ nga sa pag-ingon nga, he who's an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt by that second death. Nangkong pasabot, kinahanglan yun sila maminaw kung unsay gingon sa Espiritu nga ni siyang po. He overcomes will not be hurt by the second. That refers to the believers who overcome already, that they will not be hurt by the second death. That refers to eternal damnation. O may interno. So ang Kristohano, hindi pwede siya may interno. Ang Kristohano, madawat niya ang kinabuhi wala na tapusan. But here's the point. Both ni Ginoong Hesus sa ikaduhang punto nga dili sila aming mahadlok sa bisan unsa nga moapon nga pag-antos gani gusto gini Ginoong Hesus na mulahutay sila. Bisan sa ilang masinatihan ang ipinabayan mo sa niya kong encouragement na to.
Ayaw kahadlo. Lahutay. Padayon. Unsa may mong giagian karon padayon diha sa Ginoo. Ayaw kahadlo. And nagtuo ko nga this is also true manina to nga din gusto sa Dios na dili sabta mahadlo kung unsa man matakas pag-antos o paglutos ang atong masinatian aning ginabot sa Dios nga mula hutay ta taliwala aning tanan. Wala kung niya ka ni nakasinati ka grabe kayo nga pag-antos o baka gilutos ka dasigon di ka ison ayaw kahadlo kana o ayaw padaw ka na nila. Padayos pagtutok ni Ginoong Hesus lahutay ba sa grasya sa Dios kay ang ilang gilotos ang ilang gilotos o gipantos dili ikaw kundi si Ginoong Hesus. Kay nundong mo na Apostol Paul, nundong mo? Si Apostol Paul, gigukod niya ang mga Kristohanon, niagi siya sa road of Damascus, iyang na-encounter si Jesus Christ. Ingon si Ginoong Jesucristo, Saulo, Saulo, anong gilutos mo ako? Ingon si Ginoong Jesucristo, kinsa ka man Ginoo nga akong gilutos, ako mao si Ginoong Hesus. Knowing nga gigupon ni Paul ngadto ang mga Christians, ang gilutos ang mga Christians. There's a thing, kung lutuson ka, pakasinati ang paglutos, mga pagpakantos tungod sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo, walang nila gibuhat, hindi mo gibuhat ang nila sa Ginoo. Yung lubang na nila sa Ginoo. Usa sa among member na to, which is youth na mga to si Nice. Invite siya o so siya mamiga invite siya o kanang mo kubos o bunyag ninang alay ka po naamay seminar na mo kubos. So seminar iba mo sa buhat sa or apprentice to nga kuan dito sa ito nga organization. Kawawan siya pagkayo. Ay kapil diri hindi ka parehana mo. Ay labot na mo diri. Iba mo sinitabo the next year. Batal mo ba? Magbuwang na gamay na po. Iba mo sinitabo iatake naman tayo dito. Yeah. Hindi ako bigas mga ihahas Ginoo. Labi na yun, ilong mo nga sa Ginoo. Patay ka. Katilaw ka. Amen? Amen. Ngayon, barog sa impacto ng Ginoong Hesus. Panahon nga mag-antos, lutuson ka, bisog-bisogon ka sa impacto. Wala pa matamabot sa koy, mapisohon, mapatyon ka. Wala pa matamabot sa koy na, pero sila, barog sila. Na, kung gilutos lang ka, istoryahan lang, dilit mo kung sa inyong faith ya sa inyo, barog. Amen? Ingon si Ginoong Jesucristo, kung ikaula ko ninyo, atubangan sa tao, sa inyo, ikaula ko sa kamo, atubangan sa akong amahan, uban sa akong mga amin. So upon the situation of Smyrna Church in this particular time, Christ knows what they go through. Kay bawo nila Ginoo. And Christ wants them to enjoy. In close, this is a gold coin. A gold coin. Back when gold was a widely accepted currency, the question often arose as to whether a coin was genuine or fake. Sa una, ang kwarta sa una, gold man. Bukasa. But na yung mga pagduha-duha na may tabo kung genuine or fake ba. So sa unang panahon, ilang buhaton,
Someone who doubted a gold piece's authenticity used droplets of nitric acid. Ilang bubuan of nitric acid to reveal whether it was real or not. If the piece was false gold, the acid decomposed the substance. Pahilisod. If it was genuine, the gold remained intact. In the same way, the trials we encounter in life provide an acid test for your faith. They cause fake faith to dissolve. But if you have genuine faith, trials prove the authenticity of your faith by driving you to more fervently depend on Jesus. And the result is that you are drawn into a closer relationship with Him. Bottom line, nahagining mga pagsulay, mga pag-antos, kanang matang sa pagbutang-butang, panawag-daog, tungkol sa itong pagtuon ni Hesus Kristo. Here's my encouragement. Say sa Smyrna Church, be faithful. Amen? Be faithful until death. Hindi paulay na ito sa langit, musugat si Hesus Kristo. Well done. Good and faithful servant. Lord, daghang salamat sa mga pagkain na inyong i-impart, namot Diyos, salamat sa pagdasig, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa mga paglutos ng mga sinatihan tungkol sa pagtuon na kanyang makalaw, makasalit na nakaka, dili mo yan, dili mo pasagdan. Kampo ko nga makalahutay ni bisan ko matapusan na mo liunon ni mga madayon ng hotel alam sa inyo man. Salamat o Diyos, salamat sa kadaugan, kampo kong mulabay kawang mo pulong ang nagawat kami mo isaw. Bisan sa mong pagkadayon, mag-celebrar sa communion, kampo may na imong panalangin ng mga paason mo o Diyos ang kasing-kasing sa Ebanghelyo sa mga nakas ng Diyos. Salamat, nalaybon ka, himo lamang ka ng doong himaya o Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Mamarong lang, kanya sa musugod ng tukar ang atong alawiton, please, dito na tagpuha sa communion elements ng soul. Yes.
this time before na mag-partake sa paano buka, kaya mo wala ko sa lalo na mugahit at pipila kang minuto, kumain ka kapasailuan sa pamanabuhan ka sa paano na sa iyo. Ito na itong inulod, hindi akong tapos, ang yan, ambit sa hinapay o sa kupa. It's coming for the Lord ng Lord. Lord, salamat sa paghatag mo ka ng pagmaliwas ng butuan na kasi ni Jesus. Ang Ginoong Jesus, O God, ang bukson kalibutana, ang nagbulilaw sa ulang, ang nalilangan, ang kapausan, ang pagpil sa kamatayan. Ang Ginoong Jesus na may antos, may ilatos, may angkos na nagkasakitan para angay ang tanang. Imbis kami yung bayad sa pusat, siya may nadakdakal sa pusat, siya may bayad sa pusat mo. Napiti ang dugo ng Ginoong Kristo para bayan ng pusat. Sumasin mo kulong. Kung ay nung pagpaula, kung ay nakasaliwan sa sa. Salamat sa dugo na nakulang mo. Salamat sa lawas ni Ginoong Jesucristo na mo'y angkon ipasan sa kanan ng masa. Namatay ang Ginoo para katulungan ng nabanhaw siya. Pagpadaya na higawan ng Ginoong Diyos ang sakripisyo bayad sa mga masa. Pagpadaya na hingpit ang kapasailuan sa sakit. Pagpadayag sa kinabuhing dayon ng isang at namin. Pagpadayag sa mahimayawon na lawas at hindi alam sa nalagpo sanit na namin. Lamat sa mahimayawon ng masahan, mahimayawon ng buhay, mahimayawon ng mga sakripisyo dito sa krus ng Pari ng Jesus. Kalaigon mo, Lord, salamat o Diyos naman sa paghatag ng sinubutuan. Salamat o balaang Espiritu na ikaw din ang sa makasingkasi ko na muna. Na among masabtan, among maangkol, pinay mo kamaturan sa mga pinabuhin Pinoon. Kaibaw nga niya ito, pero dili ay anak, kamahinungdanon, kabililon sa aming mga kasingkasi. Kapag sa gambihan ng kasingkasi ng mga naglangis ko, kaya hindi mo mahal alam na kami nagto o nagsali ng Ginoong Jesucristo. Busa Lord, hindi ka po na mong bitan, pinapay, ang simbolo, sa lawas sa Ginoong Jesucristo. Ang po ka ang simbolo sa luto. Pagpadayag sa bagong kasabutan, umili mo bagong kasabutan, amo umili ang bitan, hindi mo tumuli ikaw, ang Diyos mo na kapamuhan, hindi ko namin sinuman na sa Ginoong Jesucristo. Lamat Lord, hindi mong bahay mo, Diyos, sa ginalian mo. Kabahay ng ibang kong kasabutan, dihan ng Ginoong Jesucristo. Nalangin yung tinapay, lumanan po pa. Kung sa mong pag-ambit ninyo, himayan ka. Kung sa mong pag-ambit, sa mong pag-ambit ninyo, maglabas kas kamaturan. Sa Evanghelios, kaluwasan mo ka.
Laygon ka Ginoo, Lord. Laygon ka Lord sa mga Diyos. Ako ka naman dinapay ng Lord. At ay sunod na bupa. Kunyan na kung music leader na mahawag at nawiton, nandiyan. Sa nagbarong ka diha, sa iyong barongan, padayon sa pagpasalamat, pagdayon at simba sa Ginoo, tungkol sa kaluwasan ng mga kanalimus. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. Salamat Lord sa tibok semana na ikaw ang nakita ng mga grasya, ang mga kaluoy, na nagkasalayan sa sarili ng mga kanaka, nagkitagaan ng galit, mga panalangin, ng isang nagkarin mo, Diyos, sa ikaw man mo ang tutulan sa kanya. You are the Father, a Father that is so generous. At nagsatagsa ng mga pamilya, Lord, ipakita na ikaw ang Diyos na pimo sa tanan, ikaw ang tutuog sa tanan, only in Christ. Everything is in Christ, Lord. Thank you. Ang imong gusto na, Lord, sa mga kaanak na ibalik dyan ni pinakanin mo, Diyos. It's not the amount, Lord, but it's the heart that you teach us, Lord, to be a cheerful giver, Lord. Kaya wala ka makinahanglan sa amount of release sa kasi na faithful even sa financial, Lord. Salamat, O God, na you give us the grace, you give us the mercy, you teach us that we give what is due for you, for your kingdom, O Lord, to grow
to glorify your name, O Lord. Thank you. Thank you, Lord, even sa sunod semana, mag-provide ka sa inyong mga kanakan, kayayin kami Ginoo sa mga bulwaton, sa mga pagpanagbaho, na dili kami ang makita, kundi ang Kristo, na nagluwas ka na mo, Diyos. Na even sa mga pagpanagbaho, sa mga kasing-kasing, sa mga butang na among buhaton, ikaw kayo ang nahimaya. Thank you, Lord. Let your grace and mercy be upon us. Bless us. Panalangin kani nga sudlanan nga magamit kani sa imong ginalian. Nang imong ngalan, Lord, may spread sa tibok springboard na Jesus is Lord. Amen. We just want to give back all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Gamputan. Lord, O God, salamat sa alaga ng pusan ng ibang mga